Okay, ang topic po natin, napakaganda. 10 pagkaing bawal kainin ng seniors or may edad. Okay, malapit na magbawal to sa akin. Itong 10 pagkain, kung bata pa kayo, pwede nyo kainin. Pero pag nagkakaedad, hinay-hinay or iwas na lang tayo. Ha? Oh. Actually, ang nag-warning nito, Lisa, CDC eh. Center for Disease Control ng Amerika. Sila nagbigay ng... Kasi pag senior na, mas mahina na yung katawan panglaban sa bakterya. Pag nagtae ang senior, delikado. May namamatay. Pag bata, matibay pa. Okay, 1 to 10 ha. Number 1, yung mga medium rare na steak. Yan, mga half-cook na karne, yung may dugo-dugo pa. Oo, kasi syempre, hindi natin masabi yung quality, mas maraming bakterya, may mga tapeworm pa yan, may mga parasite, magtatae, tsaka kung matsatsambahan tayo, mahina immune system yun, nagtae, delikado po. Kaya dapat yung karne hinuhugasan maigi at niluluto, dapat walang dugo, lutong-luto. Doc Lisa? Yes, para iwas tayo dun sa mga maaring mag-cause ng pagtatae. So, gusto natin wag magtatae yung ating mga seniors. Oo. Or wag magkakasakit ng matindi. Katulad ng mga amoebiasis. Ayaw natin. Kasi Hirap pag sila yun. tinamaan, mahirap gamutin. Oo, nakakatawa. Number 2, na bawal na kainin ng senior. Yung sa akin naman, payo lang na bawal. Nasa sa inyo naman kung matapang kayo, gusto nyo pa rin kumain, nasa sa inyo naman. Pero number 2, yung mga kilawin. Favorite natin yan, di ba? Hilaw din. Hilaw, yung mga sushi, di ba? Sarap ng sashimi, sushi, di ba? Raw fish. Alam ko, ito kasi naman, baka matsambahan tayo eh. May mga parasite. Actually, may pasyente tayo dati na nalaman ko, taga-Japan siya eh. Kumakain siya ng raw. Sushi. Oo. Sashimi. Tapos ang nangyari yung parasite pumunta sa utak may ganung infection. So, tsamba-tsamba lang. Pero ang point ko, kung hindi naman tayo bata, konting ingat. Tsaka minsan salty din yung mga raw fish. So, yung mga kilawin-kilawin, kahit naluto sa suka, hindi pa rin ganun kasi. Hindi na ako makain ng ganito Baka matsambahan tayo. Hindi na ganun kalakas ang puso natin. Pag nag-diarrhea tayo, pag ang senior nag-diarrhea, nagtatagilid. Yes. Mga salmonella, typhoid. Ang problema sa diarrhea, pag nagtae ang isang tao, prone to kidney failure. Oo. Pag naubusan ka ng tubig sa katawan, masisira yung kidney, magki-kidney failure, magda-dialysis, mahirap yun. Number 3, na dapat iwasan, na favorite natin, masarap tong number 3, talaba, tahong, tulya, di ba? Di ba? Gustong-gusto ko to. Pero minsan, pagkakain ako, isang piraso lang. Una-una kasi, hindi natin alam yung kalidad. Yung quality, di ba? Kung sa atin, dapat doon tayo sa siguradong lugar sa probinsya. Di ba? Meron mga probinsya, mukhang safe naman. Pero minsan hindi pa rin Nangyari sa atin yon last May. Marami tayo. Grupo kasi po kami. Kala namin, wow, sa isang province, malinis na province. Known lahat. for seafoods. Naku po, nagsukat, nagtae kami. So, ang takot kasi tayo sa red tide. Oo, meron mga red tide. Kasi Kasi itong mga shellfish, syempre yung mga dumi ng dagat, yan ang hinukuha niya. Masarap. Hindi ko sinasabi hindi pwede Pwede nyo subukan, masarap ang talaba, favorite, yung hilaw. Kaya lang, baka matsambahan tayo ng bakterya. Tsaka minsan, alam nyo ba po, merong mga bakterya, kahit iluto mo siya na boiling water, kumukulong mantika, hindi na mamatay. Number 4 na pagkain, bawal sa senior, soft drinks. Pag senior na wala na soft drinks. Mga senior, mahilig sa diet drinks, di ba? Gusto ko diet. Huwag na tayo mag-diet. Soft drinks, alam nyo naman, sobra tamis, di ba? Ang daming sugar yan, 10 kutsaritang sugar. Ang diet drinks, kahit merong mga aspartame, yung mga ibang mga sugar substitute, hindi rin po maganda. May pag-aaral, yung mahilig sa diet drinks, may risk din for diabetes.
So sasabihin mo, wala naman sugar bakit may masama sa diabetes? Ang problema yung utak natin, nasasanay sa matamis. So isang araw, kailangan mo kumain ng ganito karaming matamis. Kung hindi mo makukuha sa diet drinks, kakain ka ng chocolate, kakain ka ng ice cream, hindi mo mapipigilan kasi yung craving nandun. So mga sweets, kahit yung mga donut na matatamis, yung mga parang pambata lang po yun Oo, soft drinks, diet drinks, yung mga juices na matatamis, di ba? Kung gusto nyo, prutas. Energy drinks, hindi na rin pwede. Energy mataas sa caffeine. Caffeine nyo, magpapalpitate kayo. Hindi na tayo macho, mahirap na. So, ang ayaw natin dito, tumaas yung blood sugar ng ating mga seniors. Oo, kasi prone na tayo sa diabetes. Ang taas na ng diabetes risk alam ko mga senior, may pera na kayo, pero puro na bawal. Nung bata kayo, wala tayong pera. Pwede lahat kainin. Diba? Kaya yung mga senior, bigay nyo lang yung pera sa mga kabataan para sila. Yung mga bata, yan mo mag-soft drinks kung gusto nila. Number 5 na bawal, hilaw na itlog. Raw eggs, di ba? Dahil si Rocky, mahilig sa raw eggs Tsaka minsan yung, di ba, raw eggs hinahalo sa lugaw. Minsan hindi ganun kainit. Pwedeng merong mga salmonella. Ito talaga, pag natsambahan ka ng hilaw na itlog, yung malasado, actually, diba, gusto ko yun, diba? Yung malasado, pero hindi nire-recommend ng mga USCDC. Ang gusto nila sa itlog, tuyo na. Hard-boiled egg. Hard-boiled na. Para sure, hanggang sa loob-looban ay na-heat. Ganun po talaga. Tiyaga na. Number 6 na bawal sa senior. Ito, mahilig ang senior nito. Alak. Diba? Common sense, di ba? Sa kalye, dami umiinom, senior na. Alam nyo bakit bawal? Una-una, ang alak hindi pinagsasabay sa gamot. Yung gamot nyo sa high blood, gamot nyo sa diabetes, gamot nyo sa depression, hindi pwede isabay sa alak. Nagugulo yung dose. Kung ang dosis ng gamot mo, kunyari 10 milligrams, uminom ka ng alak, parang naging 15 milligrams yun. Kasi sabay sila pumupunta sa atay. Nagugulo ang dosis ng alak. Tsaka pag alak, siguro malakas pa yung atay mo, malakas pa yung sa utak mo. Pero pag matanda na, hindi na, huwag na natin ipilit kung medyo palyado na yung kotse, di ba? Nalalagyan mo pa Pag yung kotse luma na, kailangan magandang gasolina, hindi na pwede. Actually, ang idea doon, kasi pag senior na tayo, marami na tayong maintenance. So, kontra yung alak. Unlike nung bata-bata, wala pa tayong maintenance. Tapos, sa alak din, nakakataas ng blood pressure. Tsaka mataas ang calories ng alak. Yung mga matatanda, bakit malaki ang tiyan? Ang hirap magpapayat. Diba? Paano mabagal ang metabolism? Tulad ng sinabi ko sa inyo, by 50 years old. Actually, tips ko ni pang senior to, pang 50. Pag 50 years old, liliit ang muscle natin. Sarcopenia. Lalaki ang tiyan natin. Kaya pag hinawakan mo ang mga muscle, malambot na. Wala nang, maliit na yung muscle, puro na taba. Ganun nangyayari. So, yung alak, magpapasama lang doon. Number 7. Ito talaga, number 7. Mararamdaman na natin to. Ito yung bawal, Bawal ang matitigas na pagkain. Ayan, gigilty ako. Parang mapipingot. Anong matitigas? Mahilig ako sa mani. Okay ang mani, pero yung almonds, sobra tigas yung almonds. May mga nuts na hindi na kaya ng ipin natin. Kasoy siguro, pero yung mga almonds, mababali ipin natin. Yung mga gulay na hilaw, yung mga hilaw na gulay, carrots na hilaw, hindi mo nakakayanin yun. Diba? Tapos kahit minsan may corn, o may karne na napakatigas, diba? O yung sunog, yung mga matitigas na pagkain. Minsan yung kanin, ako ayoko na yung... May bato. Hindi, ayoko na yung kanin na kulang ang tubig. Gusto ko medyo may pagkalugaw na dating Kasi pag matigas na ang pagkain, yung tiyan natin, tiyan ng senior, hindi na maganda ang digestion. Diba? Dagdag ko na. Ito naman pwede o ayaw nyo Yung mahilig sa beans, di ba? Beans, masarap. Pero minsan nauutot ako sa beans Mahangin ang tiyan. May gulay din na mahangin. Di ba? So, ingat na tayo dito. Nasa sa inyo kung kakayanin nyo pa.
Pero pag senior, magugulat kayo, pa, hindi ko na pala kaya ito ngayon. Ba't dati kaya? Paalala lang po, pag kasi pork and beef yung kinain natin, ang problem doon, minsan hindi natin nakikita. Meron palang nakasingit na maliit na piece ng buto, piraso ng buto. So, minsan, pagkagat Pingot. mo, baka mapingot din yung ipin mo. Ako, At saka mabilis mahulog na ang ipin. Oo. Ang senior, pag bata tayo, magkagat, di ba ganyan? Kagat talaga, kagat. Pag senior, wag ganyan ang kagat, ha? Ang kagat dapat, ano lang, Halfway. half lang. Ganyan lang. Huwag masyado dandan kasi pag may buto na maliit, lalo na buto ng lechon, pingot ka talaga. Ako, napingot ako. Or bato sa kanin. Ako nga sa, ano lang giniling lang sa lumpiang Shanghai, napingot. Lumpiang Shanghai, may giniling. Yung giniling, may bato, may matigas na buto. Wala, napingot. Ang mahal sa dentist, di ba? Number 8, processed meat na gusto nyo. Hotdog. Bata, di ba mahilig sa hotdog, salami, deli meat. Alam mo yung mga deli, yung mga oily. Oo, di ba? Minsan sa Spain, di ba? Masarap to. Kaya lang maalat. Tsaka alam naman natin, ang processed meat, hindi ako nagsasabi, ang nagsabi ang World Health Organization, class 1 carcinogenic. Pag maraming hotdog, yung mga may preservatives, yung mga may nitrites, yung mga preserved foods, mas cancerous. Siguro kung mas natural, baka hindi. Kasi yung mga na-preserve na meat, masarap pero maalat at may possibility na high salt and possibility na may cancer. Okay? Ang daming bawal, no? Number 9. Number 9, unpasteurized milk. Doc Lisa, ano yung unpasteurized milk sa probinsya? Minsan kasi pag may alaga kang baka at saka kalabaw, di gagatasan na yun sa umaga. Tapos ibebenta na agad. Ibig sabihin, hindi dumaan sa pasteurization. So, minsan may mga bacteria, gaya ng mga tubercle bacilli na nandun. So, hindi napatay. Okay sana kung napakuluan maigi, pero minsan sabi nga nila, kahit pinakuluan mo, hindi pa rin namatay. Kaya doon kinakailangan yung pasteurization. Pagdating sa gatas ng baka, gatas ng kalabaw. Pasteurized yung pinapakuluan na mabilis, di ba? Pero ano yun bago kinakain, iniinom. Tapos, number 9 din sa gatas, yung mga nagkakaedad, marami may lactose intolerance So, pag may lactose intolerance kayo, katulad ko, mas konting gatas na lang. Pwede pa rin yung gatas, pero mas konti. Pwede yung mga lactose-free. Meron mga lactose-free ngayon, kaya lang medyo mas mahal. Number 10, na bawal sa senior, syempre, mga junk food. Diba? Yung mga, ano ba gusto natin, lahat ng maalat, chichirya, mga salty foods, kahit yung mga daing na sobrang alat, pambata po yun. Hindi na siguro bagay sa atin yung mga ganong pagkain. Minsan may nakita ako mga senior na matataba, yung ano ba? Di ba masarap yung Meiji ba yun? Yung favorite ko yun yung may chocolate siya, tapos meron siyang strawberry. Ang sarap, kaya lang hindi na po ganun ka-okay. Kung gusto nyo chocolate, chocolate naman, dark chocolate is okay. Isang maliit na perasong dark chocolate, kainin mo ng konti-konti lang. Liitan mo yung kutsara para imagination mo na lang pumapasok sa'yo. Yes. Yes, kasi pag chichirya, either maalat or matamis. Oo, hindi na po ganun ka-okay sa atin. Baka meron na tayong high blood. So, yan yung 10 bawal o talagang iniiwasan natin. Meron tayong honorable mention na pwede naman, kaya lang kape. Diba? Ang kape, pwede naman, kaya lang siguro, senior, hindi na kayo makatulog. Diba? Huwag na siguro yung matapang na kape, lalagyan mo pa o baka pumunta kayo sa mall, doon sa mga restaurant, yung mga coffee shop na, yung drip coffee, yung mga coffee na, brewed coffee, may whipped cream pa. Pambata yun, hindi na bagay sa atin yun. O yung mga zago na milk tea, pambata yun, hindi na po, madya-diabetes tayo niyan. Hayaan mo na sa mga bata yon. Tayo kasi may edad, hindi na kaya nitong sobrang tamis at sobrang mga sosyal na mga inumin. Di ba problema? Reklamo kayo ng reklamo. Dok, hindi ako makatulog. Hirap ako matulog. Paano nga?
may edad na nga tayo, hindi na napapagod. So, hindi makatulog. Tapos, dadagdagan mo pa ng kape. Paano na Okay. yan? Hindi talaga tayo makakatulog magdamag. I-add ko na rin, just in case magtatae, kailangan agad-agad Oresol. Oral Rehydrating Solution. Marami kami niyan lagi sa bahay. Lagi may baon si Doc Lisa. Hydrate. ang Hydrate, brand name. kahit ano, may mga generic. May Oresol. Oo. Pag dumumi kayo ng isang basong tubig, o dumumi kayo 3 basong tubig, kailangan 3 baso inumin mo. Bawi. Oo. Oras na matuyuan tayo, lagot. Tapos merong mga Imodium, Loperamide, may Hydrasec, Rasecado Trill, yung mga iniinom agad pag nagtatae, para hindi, pero depende syempre sa doktor niya. Bisan gusto natin magtae muna. Pero pag senior na, hindi ko na pinapa-LBM, delikado. Baka maya bumagsak yung blood pressure, delikado po. At saka mabilis ma-dehydrate talaga kapag Okay? elderly. Alam niya na, babanggitin ko ulit. Meron pa akong mahalagang tips. Hilaw na karne, medium rare steak, pang social na yun, hindi na sa atin yun. Number 2, kilawin, sushi. Anak ko, mahilig, ayoko na. Number 3, talaba, tahong, tulya. Ako minsan, 1 piraso lang. 1, 2 lang piraso. Matamaan man ako, konti lang. Number 4, soft drinks, matatamis. Milk chocolate, mga donut na puro, alanganin. Number 5, hilaw na itlog. Number 6, alak. Number 7, matitigas na mga carrots, yung mga matitigas na pagkain, mapipingot. Number 8, processed meats, hot dog, sunog na barbecue, at iba pa. Number 9, unpasteurized milk. Number 10, junk food. Last pa, meron pa, i-add ko na rin merong mga exercise at gawain na hindi ko na pinapayo sa senior. Baka magalit kayo pero kung senior, nasa sa inyo naman. Ako, walking talaga. Brisk walking, rubber shoes, the best. Kung gusto nyo magbisikleta na senior, sa akin, kung talagang sanay kayo, biker kayo, at talagang wala namang kotse, walang bata, walang aso kung tumatawid, sige. Pero kung i-risk mo pa ng bibisikleta ka, isang bagsak lang, tapos na tayo, bali-bali tayo. Nagmumotor, senior, okay naman, pero siguro pag safe yung lugar. Yung mga risky na hindi ko na gano'ng pinapayo. O yung mga heavy exercise like basketball na full court, baka hindi na kaya ng tuhod natin. O yung mga marathon. Alam ko may senior kaya mag-marathon. Okay lang naman. Pero yung mga ganon, kung gusto nyo talaga mahaba buhay, mas safe, hindi ko na po pwersahin ang katawan ng senior sa mga exercise na mga tagtag yung katawan na pambata. Kung gusto nyo lang for health, exercise, nasa sa inyo naman Kung gusto nyo pa rin gawin, nasa sa inyo. Pero syempre, yung risk nandun. Tsaka pag maglalakad, lagi naka-rubber shoes, tingin, mas maganda may kasama para hindi ka matutumba just in case matumba. Kasi isang tumba lang ng senior, mababali. Pag nabali tayo, ang hirap ang hirap ng rehab pag senior. Yes, Doc Lisa, final words? Okay. So sa ating mga seniors, mga paalala po ito na makakatulong para hindi tayo magkasakit ng malubha. Okay, salamat po. God bless. Share po natin sa ating kababayan. Kahit age 40 or 50, may tulong na tong payo natin. God bless po.